Tawagin po natin si Pastor Gary. Good morning po sa ating lahat. Advance, Merry Christmas. So since na ang ating pong tinatalakay ay patungkol po sa the incarnation of Christ or Christ's incarnation. So I would like also to greet you in advance. Merry Christmas. Okay, so sa ating pong tinatalakay about Christ's incarnation sa ating napag-aralan sa last time ng ating Sunday School. So atin pong tinalakay yung patungkol po sa the fact of the incarnation. So hindi ko po na-mention nung last Sunday yung pagdating po sa mga katibayan o katunayan ng pagkatawang tao ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang kapanganakan. Pagdating po sa history, yung ating pong yung ating pong date ay ginamitan po ng yung Anno Domini o yung after death of Christ. So yan po ay isang napakalinaw na katunayan na ang ating Panginoon ay pumarito, nagkatawang tao sa magitan ng kanyang kapanganakan. And then in the light of the Bible doctrine or teaching, so nakita po natin doon yung mga passages na kung saan ay binanggit, inilahad ang kapanganakan ng ating Panginoon. So gaya po ng Matthew chapter 1 verses 18 to 25 hanggang sa chapter 2, ano? And then sa Luke chapter 2. So yun po yung mga matitibay na katibayan na ang ating Panginoon ay pumarito. And then bagamat hindi na po yun kasama sa sa incarnation o sa birth of the Lord Jesus Christ, kundi yung the death of the Lord Jesus Christ, atin din pong inaalala o atin din po sinicelebrate yung yung event na yon bilang katunayan na ang ating Panginoon ay tunay po na pumarito sa lupa. Nag-incarnate po siya. So after studying about the fact of the incarnation, tayo po ay tutungo ngayon sa pangalawang bahagi. At ito po yung the process of the incarnation. The process of the incarnation. So sa pag-aaral po natin tungkol sa proseso ng pagkatawang tao ng ating Panginoon, ng pagparito ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang pagkatawang tao, nais ko pong basahin sa inyo yung passage from Matthew chapter 1 verses 18 to 24 or 25. Okay, sabi po dito sa Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife,
but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. So, sa passage po na ito, makikita po natin yung ano no, yung uh, one of the passages in the Bible uh, that told us about the process of the incarnation of our Lord Jesus Christ. So, yung process din po ng pagparito ng ating Panginoon sa magitan ng kapanganakan, ito po ay hinula ng propeta Isaiah about 700 BC. So the Hebrew prophet Isaiah predicted the Messiah would come in human history. So doon po sa Isaiah chapter 7 verse 14. So yan po yung kinote ni ni Matthew dito sa Matthew chapter 1, particularly doon sa verse 23 na sabi rito sa sa verse 22, all took this place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. At sino po yung prophet na yon? Si prophet Isaiah. At yung kinote po ni Matthew rito sa verse 23, nasabi rito, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and he shall call his name Emmanuel, was being prophesied by prophet Isaiah. So ito po ay ikinote lamang ni Matthew dito po sa verse 23. So and then yung cover po ng na yan ng katuparan ng prophecy ni prophet Isaiah ay mula sa verse 18 hanggang verse 25. So in Matthew chapter 1 verses 18 to 25, the birth of Jesus Christ is described, and Matthew mentioned Isaiah 7:14 as being fulfilled by the birth of Jesus. So dito makita po natin yung yung process ng incarnation ng ating Panginoon. And then included doon sa process ng incarnation ng ating Panginoon, not only on how he was born, but yung din po yung place ay hinula din po kung saan ipapanganak ang ating Panginoon. At yan po ay makikita natin sa Micah chapter 5 verse 2. Sabi na kung saan ang Micah the book of Micah written about 800 years before Christ predicted the birthplace of Messiah as being Bethlehem. So yung pagkahula na ito ng lugar na kung saan ipapanganak ang Messiah was fulfilled in Matthew chapter 2 verse 1. Na sabi po rito sa sa Matthew chapter 2 verse 1, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, Herod the king, behold, the wise men from the east came to Jerusalem. So yan po yung fulfillment ng prophecy ni prophet Micah doon sa Micah chapter 5 verse 2. So these are part of the process of the incarnation of our Lord Jesus Christ, the Messiah. So diyan po natin malinaw na makikita yung yung process ng incarnation ng ating Panginoong Hesukristo. So dito po sa process ng incarnation ng ating Panginoon, it is very important because during the early church until now,
meron pong mga views about the incarnation of our Lord Jesus Christ. At meron po tayo ditong dalawang tatalakayin. Yung dalawang view po na ito, yung tinatawag na Docetism. So yung ibig sabihin po niyan, Christ only appeared to be human. So dito po sa part na ito ay maaari po tayong magkaroon ng discussions po, ano. And then yung second view, yung tinatawag po na Apollinarianism. Apollinarianism. Na yung view naman po nito, ibig sabihin Christ only assumed an incomplete human nature. Okay, so yan po yung dalawang pananaw tungkol sa incarnation ng ating Panginoon. So this view affirms that Christ assumed a fallen human nature while remaining sinless. So yan po yung buod, yan po yung yung buod ng kanilang pananaw tungkol po sa pagkatawang tao ng ating Panginoon. So now there are three problems dito po sa sa view po na ito. But before tayo po tumungo sa sa three problems of these views ng Docetism and Apollinarianism. So ano po yung napansin nyo sa sa kanila pong view tungkol sa pagkatawang tao ng ating Panginoon? Are you agree to their view na sabi nila Christ assumed a fallen human nature while remaining sinless? Yan. Ulitin ko po, ayon po sa pananaw nila, sa pagkatawang tao ng ating Panginoon, ang ating Panginoon din ay kanyang inassume ang fallen human nature while remaining sinless. Yan. Sino ba yung mga natin? Mga participants sa atin pong Sunday School ngayon? Yan, ano na natin siguro? Si Brother Patterson. What do you think, Brother Pat, sa na yon, sa pananaw ng na to, ng mga groups na ito, yung Docetism at saka yung Apollinarianism? Sang-ayon ka ba o hindi? O sa muna siguro tayo sa mga youth sa CCF. So since ang malaki-laking nahagip ng camera nila ay si si Sister Cecil. Agree ka ba? Hindi po, Pastor. Bakit? Why? Yeah. Sa Kasi Pastor, Nakikita niyo sa screen yung ay hindi pala nakasama to. yes po Pastor, nakikita po. Nakikita naman. Yan, dito sa akin binuod ko yung view nila na according to them, Christ assumed a fallen human nature while remaining sinless. So, yun nga, this view are are problematic
may problema po sa view na ito. So yun, hindi ka sang-ayon. So bakit? Can you give us yung kumbaga yung mo observation kung ano yung problem sa na to sa view ng Docetism at Apollinarianism. Pastor, yung po sa, ano ba dito? 12, Docetism, Pastor, mali po siya kasi yung nakalagay dito, only appeared to be human. Hindi lang naman po, only human lang yung Panginoon, kundi siya ay Diyos din po. Yan, okay. Maraming salamat, Sister Cecil. So yun yung sinasabi nila only appeared to be human. So yun yung nila, yun yung pananaw, particularly yung Docetism. So sa iba nating mga kapatid, yan. Si Brother Rico, baka meron po kayong shade na light mula sa inyong wisdom pagdating po sa view na ito ng Docetism at Apollinarianism, na according to them, yan, sa Docetism, Christ only appeared to be human. Sa Apollinarianism naman, Christ only assumed an incomplete human nature. So, mahalaga din po na maging aware tayo sa mga ganitong uri ng ng mga views, kasi ito po ay makakaapekto sa uri ng ating pananampalataya, ng ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Karaniwan po ay meron talaga itong magiging effect sa ating sa ating pananampalataya. Ay, anong okay po. Sige, medyo hindi stable yung ng audio ng nila, Brother Rico po Okay, si Ate Banji. Po Ate Banji. Gusto parang, di ba, yun nga, naging, pinanganak si Jesus Christ, pinanganak si Jesus Christ pinanganak siya para tawagin siya ay Kristo. Para siya ang tawaging tagapagligtas ng mga kasalanan ng tao. Di ba? Hindi kaya ganun. Yan. So sa pagdating po sa pagiging savior ng ating Panginoon, sa palagay po ba natin makaka-apekto yung ganitong uri ng pananaw? Na sabi nga po ito ng na to. Kasi kung hindi pinanganak si Jesus Christ, hindi tayo, kasi siya pinadala ng Panginoon si Kristo para magkaroon ng kaligtasan yung kasalanan ng tao. Pag bilang kabayaran ng kasalanan ng tao, di ba siya yung tumubos sa atin. So kung wala si Jesus Christ, na hindi siya yung katawang tao, wala pong tagapagligtas ng kasalanan natin. Wala pong wala pong magpipresent na magsisave po ng kasalanan ng tao. Yan. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Kung hindi siya naging tao, So, maraming salamat, Ate Banji. Okay, so yan po yung mga na natin, mga
mga mga preview. Yan, yung mga paunang mga pangunawa at pananaw natin tungkol sa pagkatawang tao ng ating Panginoon. Now, let us go to now to the problems of this view, ano? So, yung una, ano yun po natin? Tingnan po natin yung una. Ito po yung unang problem doon sa view na yon. So, a fallen incarnation lacks biblical support. So, kasi sabi nga po ng Docetism at Apollinarianism, the Lord assumed a fallen human nature. Pero naniniwala din naman sila na walang kasalanan ng Panginoon. Sabi diyan remain sinless. But then ang sabi din nila, inassume ni Kristo ang fallen human nature. So pagdating po doon sa pagkatawang tao ng ating Panginoon upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang katawan na nabugbog doon sa krus ng Kalbaryo at ng kanyang mahalagang dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. So yung yung pagliligtas na yun ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang pagkatawang tao ay may mga hindi tama na pagkaunawa doon sa pagkatawang tao ng ating Panginoon. Gaya po ng pangunawa o ng view ng Docetism at ng Apollinarianism. So isang na po doon yung Apolline incarnation lacks biblical support. Yung sinasabi nila na inassume ng Panginoon ang fallen human nature, kulang po yun sa sa biblical support o yung mga verses na magsusuporta sa kanilang view na yon. So ito po yung kanilang ginagamit kasi na passage sa Philippians chapter 2 verse 7. 'Di ba? Yung mga ano po doon, mga terminology o mga words na yung mga expression na yung born in the likeness of men. And then yung sa verse 8 ng Philippians chapter 2, yung words o yung phrase na being found in human form. Being found in human form. And then doon sa sa Romans chapter 8 verse 3, in Romans chapter 8 verse 3, in the likeness of sinful flesh. So dito sila nagkaroon ng idea at nabuo yung kanilang pananaw that Christ assumed a fallen human nature. A fallen human nature. So sa ganun pong pananaw nila, anong nakikita natin na problem doon at yung magiging epekto nito? According to them, Christ assumed a fallen human nature. So pagdating doon sa gagawing pagliligtas ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang pagkatawang tao sa atin, ano ang nakikita niyong doon? Magiging problema. Before natin basahin yung yung essay ni Stephen Willem. So natin. Sila Brother Hitchem. Umano pala si Brother Hitchem. Lumipat pala si Brother Hitchem. Ano po yung tanong ko, Pastor? So anong nakikita nating problem doon sa kanilang
sabi nga diyan yung kanilang yung una sa kanilang problematic view ay yung sinasabi nila that Christ assume a fallen nature, a fallen human nature. Ah, ano po yung problema doon sa sinasabi nilang tama po ba, Pastor? Present. Sige. Kasi po, Pastor, si Jesus po is walang corrupt human nature because hindi siya kinunsib sa sa two Flesh. two cells ng lalaki at babae, Pastor. He was conceived by the Holy Spirit. Kaya there's no corrupt nature, only holiness po yung Ayan. Yan. Okay, yan. Thank you very much, Brother Jem. So, the same yung yung na point out ni Brother Jem, yung binanggit ni Stephen Williams sa kanyang essay about the incarnation and two natures of Christ. So, sabi niya sa kanyang essay, so yung expressions daw na binanggit doon sa Philippians chapter 2, verse 7 and verse 8, and then maging sa Romans chapter 8, verse 3, na born in the likeness of men, being found in human form, and then sa Romans 8:3 yung in the likeness of sinful flesh. So yung mga expressions daw na yon refers to our common human nature. Refers to our common human nature, not our corrupt fallen human nature. Yan. So yan po yung lilinawin natin sa ating pagkaintindi sa pagkatawang tao ng ating Panginoon. Hindi porket nagkatawang tao siya ay inassume niya yung fallen human nature natin. Hindi. Gaya po ng explanation dyan ni Stephen Williams na sabi niya, yung expressions na yon sa Philippians chapter 2 verse 7 verse 8 and then sa Romans chapter 8 verse 3 refers to our common human nature, not our corrupt fallen human nature. So ano po yung magiging example nun kaya sa natin sa sinabi ni rito ni Stephen Williams na na yung common human nature, not corrupt fallen human nature. So yung yung human nature natin na kung saan ay yung tayo, nakakaramdam tayo ng gutom. Yan. Yung tayo ay napapagod. 'Di ba ang Panginoon napagod nung nakatulog sa doon sa nila, sa bangka nila. Tapos yung mga yung mga alagad ginising siya dahil masama na pala yung panahon at mataas na yung yung alon, natakot sila. So yung ating Panginoon ang sarap ng tulog doon sa dahil sa pagod. Doon sa may buntot o sa may hulihan ng kanilang bangka. So nauhaw ang ating Panginoon nung humingi siya ng tubig doon sa Samaritan woman, 'di ba? So yun yung examples ng common human nature. But sabi nga ni Stephen Williams, not our corrupt fallen human nature. And then sabi niya pa rito, the object of the incarnation is always humanity, not sin. Yan. Christ came to represent a new humanity. We already have a representative of fallen humanity. Sino yon? Yung the first Adam, o si Adam, in whose transgression we all sinned and came under the penalty of death. So Jesus is not in Adam as we are, and thus he is not fallen. So hindi kaya yun po ang problema doon sa view na yon, yung sinabi nila na inassume nila
na dahil nagkatawang tao ang Panginoon, ay inassume din ng Panginoon ang fallen human nature natin. So hindi po dapat ganun ang pagkaintindi natin. Yung inassume ng Panginoon is our common human nature, not our corrupt fallen human nature. Okay? And then yung second problem doon sa view na yun, at marahil baka hindi natin na-check ang ating mga sarili, may ganito tayong pagkaintindi sa pagkatawang tao ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po na natin ito. Pag-aralan po natin ito nang masuri natin yung ating sariling mga pananaw tungkol sa pagkatawang tao ng ating Panginoon. Then yung second problem, pakibasa nga ni sino bang pwede nating maano diyan? Kasi si Sister Julia nandiyan sa sa CCFU. Sino pa nandiyan sa inyo? Brother Jim. Yan yung second na problem doon sa view ng Docetism at Apollinarianism. Ako na lang, Pastor. Ayan, si Number Ate 2, Van. a fallen incarnation seems to imply that corruption is essential to humanity since Christ cannot be like us unless he takes on a fallen human nature. Yan. Okay, thank you very much po, Ate Banji. So yung kanilang pangangatwiran dyan, sabi nila, hindi pwedeng magiging matatawag na talagang kinuha ng Panginoon ang ating siya ay talagang nagkatawang tao kung hindi niya inassume ang fallen human nature natin. So yun yung kanilang yung kanilang depensa, yung kanilang rito, yung kanilang pananaw, yung kanilang view. Yan. And so again, kasi ginamit ko yung essay ni Stephen William. Ang sabi ni Stephen William sa kanyang essay about the incarnation and two natures of Christ, sabi niya, no doubt all humans now are fallen and live in abnormal world. But, sabi niya, but it's crucial to remember that this is an aberration of God's original creation and glorification intent for us. Sabi niya, fallenness is not essential to us. Kasi sabi doon sa view ng Docetism at ng Apollinarianism, a fallen incarnation seems to imply that corruption is essential. Yung essential daw yung pananaw na inassume ng Panginoon ang fallen human nature natin. Yung yung pagkahulog din sa kasalanan o meron din kasalanan ng ating Panginoon dahil sa kanyang pagkatawang tao. Kaya ang sabi ni Stephen William, holiness is not essential to us. And thankfully, Christ was fully human yet sinless and unfallen. Hence, the reason why He is the head of the new creation. Diba? Yung sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakay Kristo na, siya ay bago ng nilalang. Ang lahat ay lumipas na. Ang lahat ay bago na. So, papaanong maging pangunahin ang Panginoon, maging example ang Panginoon sa pagiging bago kung ang kung totoo yung yung view na to na ang Panginoon nung nagkatawang tao ay inassume niya ang fallen human nature natin. So kaya nga
Sabi diyan ni Stephen William, so this is the reason why he is the head of the new creation. Dahil ang ating Panginoon ay hindi nagkasala. So sabi niya pa rito, in the pattern of our glorified humanity. So siya yung pattern natin ng ating glorified humanity. Okay, so and then the third and last na na problem ng view na ito. Sige, ako na lang magbabasa. So sabi po dito, in the case of Christ, a fallen incarnation requires that we separate fallen from sinful in Christ's person from the human nature he assumes. Yan. So ano daw required yung yung fallen incarnation. Kinakailangan daw na na ganun ang pananaw, ang pagkaunawa sa pagkatawang tao ng Panginoon, na kasama din doon yung katawan, since na siya ay nagkatawang tao kagaya ng ibang tao na nahulog din sa kasalanan. So yun po yung kanila pong yung kanilang view. So kaya again, sabi ni Stephen William in his essay about the incarnation and two nature of Christ, sabi niya, this is difficult to warrant biblically and theologically. In Scripture, a fallen nature is the result of sin against God that places us in a state and condition of sinfulness under God's judgment. But Christ is not in Adam like us, and the perfect Son does not assume anything fallen. Yan. So, Son does not, yung anak ng Diyos ay hindi niya inassume ang anumang nahulog sa kasalanan o yung nagkasala. So, yan po yung explanation ni Stephen William. Okay, so before sa atin pong takeaway lesson, so mayroon po ba kayong thoughts doon sa na yon, sa mga problem ng view ng Docetism at ng Apollinarianism? So natin at inalakay natin ito kasi hindi natin minsan napapansin sa ating mga sarili na somehow meron tayong ganitong uri ng pagkaintindi, pagkaunawa, di ba? Na yung pagkatawang tao ng ating Panginoon, since na nagkatawang tao sa gaya ng pagkaintindi ng Docetism at ng Apollinarianism, na rin, so yung tao ay nagkasala. So since na nagkatawang tao ang Panginoon, di maaring hindi rin nagkaroon ng kasalanan. Di ba? So ito na nga yung mga na to yung mga grupo na to yung Docetism tsaka Apollinarianism Nag-akala na sila ng ganun Di ba? So kaya yun po yung natin, ingatan natin sa pagkaintindi natin tungkol sa pagkatawang tao ng ating Panginoon. So it is a fact that our Lord Jesus Christ incarnate. So hindi natin yan ma-deny at maging yung mga nagpupumilit na nagsasabi na na hindi sila naniniwala sa Diyos, sa Panginoon, at lalo na doon sa pagkatawang tao niya. So nakita po natin na in our history, kasama po sa sinicelebrate natin yung kapanganakan ng ating Panginoon sa buwan na ito ng December at hanggang doon sa kanyang kamatayan, di ba? So yun ay matibay na mga katunayan na pumarito nga ang ating Panginoon, nagkatawang tao nga ang ating Panginoon. And then lalo tigit sa lahat,
ang mismong Biblia ang nagsasabi dito po sa mga passages natin from Matthew chapter 1 verses 18 to 25 to chapter 2, and then yung Luke chapter 2 na doon inilahad, binanggit ang ang kapanganakan ng ating Panginoon. And then yung process nito, so nakita din po natin na mula doon sa hula sa Old Testament from Isaiah chapter 5 verse 17. Tama ba yung natin kanina? O sa chapter 7 verse 14 rather ng Isaiah, and then sa Micah chapter 5 verse 2. So it is fulfilled in the New Testament na gaya po ng nabanggit dyan sa Matthew chapter 1 verses 18 to 25, and then sa Matthew chapter 2 verse 1, and then doon yung cross reference ay sa Luke chapter 2. Okay? So in conclusion sa ating pong bago po tayo magtapos, sabi po rito sa conclusion, so for this reason, it's better to affirm that Christ's human nature was unfallen. Yan. Yun po yung dapat nating tandaan. So yung Christ's human nature was unfallen and sinless by the sovereign sanctifying agency of the Spirit. Our inborn inclination to anti-God rebellion was not part of Jesus' human makeup. So let us remember, alalahanin po natin na sabi po doon sa sa Philippians chapter 2, 'di ba? Sa Philippians chapter 2, naging masunurin ang ating Panginoon hanggang sa kamatayan. So yung kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Ama hanggang doon sa kamatayan sa krus ay nagpapakita na hindi siya kagaya natin na rebelde sa Diyos, na masuwayin sa Diyos. So kaya doon makikita po natin na hindi inassume ng Panginoon ang fallen human nature natin, kundi yung common nature, yung human common nature ng tao. Hindi yung corrupt and fallen nature. So yun ay malinaw sa ginawa ng ating Panginoon ng kanyang pagiging masunurin sa Ama. So unlike us, we are inclined to anti-God rebellion. Yan. So Jesus was fully human and experienced the effect of living in a fallen world, but did not share the guilt or disposition of Adam's sin passed on to us. Jesus never committed a sin, nor could he. Hindi niya rin magagawa na gumawa ng kasalanan. Hindi niya nagawa at hindi niya magagawa na gumawa ng kasalanan. He was tempted like us, but he perfectly obeyed his Father, even unto death as our covenant mediator, thus accomplishing our salvation as the man Christ Jesus. So sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, and then sa Hebrews chapter 5 verses 5 to 10, makita po natin doon yung pagbibigay diin ng salitang the man Christ Jesus. So napakahalaga yon dahil in spite of being in the form of man, he was perfect, he was sinless.
So therefore, He is the right one to be the Savior. Kaya siya ang karapat-dapat na tagapagligtas. Siya ang karapat-dapat na perfect sacrifice for our sin. Dahil yung perfect sacrifice na yon na hindi na kurap ng kasalanan ang siyang katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos as sweet smelling sacrifice before God to appease His wrath. So yan po yung dapat nating tamang pangunawa tungkol sa pag-incarnate ng ating Panginoon. He did not assume our fallen nature, kagaya nung binanggit kanina ni Stephen William. Balikan ko lang yung niya doon, nabanggit niya doon. Sabi niya, so this expression refers to our common human nature, not our corrupt fallen human nature. So yung kanyang inassume ay yung ating common human nature, not our corrupt fallen human nature. So therefore, He is sinless, He is perfect, at dahil doon, siya ay yung perfect lamb sacrifice for our sin. He is the right one to be our Savior. Okay, so ano ba tayo? Sige ba, tayo siguro? Dako tayo siguro sa ating take away lesson. Start siguro tayo kay kay Sister Glenn. Malapit-lapit yata sa kay Deacon. Yung medyo nasa likod. Na siguro. Para sa akin talaga, si Jesus may dalawa siyang nature. Yung nature niya na pagiging God at nature niya na pagiging human. Kaya siya bilang nature ng tao, talagang makaramdam siya ng kung anong nararamdaman ng tao na mayroon bang yung magutom, antukin, o mapagod. Lahat na yung kung anong meron tayo na pakiramdam natin as physical, yung pag-physical nating pakiramdam. Pero hindi siya gaya sa atin na mayroong pagkatar, yung mapatrouble o basta mayroong na makasalanan rin. Kaya siya nagiging perfect sacrifice dahil nga sa nung tinempt siya ng demonyo doon, nung nagutom siya, hindi siya nagpauto doon at sinabi niya na, ang tao hindi na nabubuhay sa tinapay kundi pati sa salita ng Diyos. Dahil alam niya na ang tinapay is galing sa harina, hindi galing sa bato. At isa pa, yung sabi pa na mag-dive siya doon sa isang building dahil sa may mga in charge na mga angels, pero hindi niya yun ginawa. Dahil nga kasalanan na yun kung pati ba naman yun gagamitin niya dahil purke anak siya ng Panginoon. Hindi niya tinempt lang siya, pero pagtagumpayan niya ang mga temptations ng demonyo. Kaya pasintabi lang or excuse me lang sa mga naniniwala na sect na ang Panginoon is tao lang, kundi lang siya, physical appearance niya lang ang tao, pero deep inside is nandun sa kanya ang pagiging sinless nature niya as the Son of God. Yun ang maging take-away lesson ko. Okay, thank you very much, Mr. Glenn. Yan, si Ate Banji. Yun po. Take away lesson po, Ate Banji. Medyo yata, busy. Sige, sa naman, sa CCF Youth.
Ibaba. May ano tayo? Problem sa ano? Ano ba yung signal ko? Okay pa? Okay naman din. Sige, mukhang ano na yung iba. Sige, ano natin siguro kay ano kay Deacon. Yan natin kay Deacon. Okay, good morning po. My takeaway lesson is thanking God sa kanyang plano. Kasi kung namana niya yung yung corruptible body na or corruptible nature natin, we will continue to be hopeless and will be perish dahil sa ating mga kasalanan. Kaya yan, napaka-posibleng sabihin ng tao na namana niya yung corruptible nature natin. Kasi ang nagpapatotoo doon, yung namatay siya, muli siyang nabuhay. At pinakita doon na napagtagumpayan niya. He is the perfect sacrifice sa ating mga kasalanan. Dahil yun yung nagiging patunay doon na hindi niya namana yung ating corruptible nature. Hindi lang dahil hindi siya nagkasala, but also, He was resurrected from the dead. Yun yung pinaka. Ayan. Yung ano no, pinaka-powerful ano doon. Evidence ng katotohanan na tunay nga na hindi kasama doon sa ano no sa pagkatawang tao ng Panginoon yung pag-assume niya rin sa fallen human nature natin. So yun ang dapat i-distinguish natin sa ating kaisipan, sa ating pangunawa na sa pagkatawang tao ng ating Panginoon, mag-ingat tayo, baka maging followers tayo ng Docetism, ng Apollinarianism. Baka meron din tayong ganong view, pagkaintindi. Ano? So let us always remember na hindi porket nag-incarnate ang ating Panginoon, ay inassume niya rin yung ating common, yung fallen common nature ng tao. So ang sabi kanina ni Stephen Willem, yung atin lang pong human common nature. Yung example nga natin, yung kung nagugutom tayo, napapagod tayo, so ganun din ang ating Panginoon sa kanyang pagkatawang tao. So yun napagod siya, nagutom siya, nauhaw siya, yan, umiyak siya. Pero yung fallen and corrupted human nature natin, hindi kasama doon sa kanyang inassume nung siya ay nagkatawang tao. Mag-ingat tayo na baka maging kagaya tayo din ng since na meron nang na biktima ng ganong pananaw, yung Docetism yung Apollinarianism. Kaya let us examine our view pagdating po doon sa pag-incarnate ng ating Panginoon. And I hope na nakatulong po sa atin ito para maging sa atin, maging malinaw sa atin kung ano ang dapat na pananaw tungkol sa pagkatawang tao ng ating Panginoon. Okay, thank you very much po at dyan po tayo pansamantalang magtatapos. And I would like to close us in the word of prayer. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyong pagsama at pangunguna sa amin pong natapos na Sunday School sa umaga pong ito. Thank you, Lord, for helping us na maging malinaw sa aming Panginoon kung ano ba ang tamang pagkaintindi sa pag-incarnate ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin po namin na kayo po nawa ang patuloy na tumulong sa aming Panginoon na ano pa pong malinaw na maintindihan ang mga katotohanan tungkol sa iyo pong pagkatawang tao, nang sa ganon kami po ay magkaroon ng tamang paglilingkod sa iyo, ng tamang pagsunod sa iyo, Panginoon, at pagsamba sa iyo, O Diyos.
Ito pong lahat ang aming samo at panalangin kasama pong pasasalamat sa pangalan ni Jesus.